po, nabuhay ko na ho yung galit na nararamdaman niya sa puso niya para sa mga nanloko sa kanya. Nung pagkatapos ho nun, umiyak pa rin siya. Pero handa na ako. Handa saan? Handa na akong maningil sa mga taong nanloko sa akin. Kailangan natin. Aling Gloria, alam ko kung may hirap yung pinaplano ko. Pero ito lang ho yung tanging paraan para makumbinsin natin ng mga daga na lumabas sa lungga nila. Mag-ina talaga kayong dalawa. Takot sila ng demonyo. Sana po dumating yung araw na masuklian ko lahat ng kabutihan na ginawa niyo para sa akin. Stella, mo intindihin yun. Makita ko lang na maganda na ang kalagayan mo. Maligaya na ako. Ninong, kamusta naman yung maghapon niyo ni Perry? Alam mo, Ninong, naguguluhan ako eh. Kung kailan patay na sana si Stella, parang hindi ko na tuloy nakikita si Perry. Megan, pagpasensyahan mo na siya. Marami siyang nasayang na oras. Siguro, bumabawi sa mga kliyente niya. Ah, talaga? Kliyente, ang dami-dami nun. Sino, Ninong? Si Stella Killamor? O di kaya si Miss Stella Mariano Killamor? O baka si Mrs. Stella Mariano Killamor? Ninong, alam ko na. Alam ko na kung anong totoo. Buhay na buhay ang anak nyo. At kausap niyo siya kanina ni Perry. Megan, pasensya ka na lang. Alam ko, wala sa plano ni Perry na lokohin tayo. Nung binalak niya ang sakyan ng balitang patay na si Stella, wala siyang ibang nasa isip, kundi si Kevin Villamor. Hindi rin. Hindi ako naniniwala. Kaya niya ginawa yun dahil may gusto siya kay Stella. Gusto niya magkasarili silang dalawa. Niloko ko ni Perry eh. Pinagmukha niyang tanga. Tingnan mo kung anong gagawin ko sa kanya. Gagantihan ko yung Perry na yan. Pagkakalat ko na buhay pa yung Stella na yan. Megan, kapag pinagsigawan mong hindi totoo na patay si Stella, mawawalan siya ng pagkakataong mabawi ang kanyang anak. Ninong naman. Ikaw man ang lumagay sa sitwasyon ni Stella. Kung sa'yo mangyari yun, gagawin din ni Perry sa'yo yun. At tutulungan ko rin siya. Megan, mahalaga ka rin sa akin. Ilang beses na naming isinugal ang buhay namin para sa'yo. Para maging ligtas ka. Para mailagay sa ayos ang buhay mo. Kaya nakikiusap ako. Huwag mong gawin ito sa anak ko. Megan, matagal na ako naging ama sa'yo. Sana, kahit sa huling sandali man lang ng buhay ko, magawa kong maging ama sa sarili kong anak. Mukhang okay ka na. Pakiramdam ko nga eh. Parang bumalik na sa dating kondisyon yung katawan ko. Good. Sa palagay mo ba, sakaling bumalik na ng Pilipinas si Kevin at si Lucci, kaya mo na silang harapin? Eh, sana nga bumalik na sila eh. Para may isagawa ko na yung paghihiganti ko. Bawat sakit na pinaramdam nila sa akin, higaganti ko yun sa kanila ng 10 beses. Pare-pareho ko silang paparusahan. Lahat sila. Ang taksil kong asawa, ang nanay ng demonya, pati na rin sina Dina, Misha at Lucci, mga kaibigang putek. Hindi ako titigil, Perry. Hindi ako titigil hanggat isumpa nila yung araw na nakilala nila ako.
Pwede na open the door? There we go. Mamadali ka naman masyado. Masyado ka naman excited. Oh, my little boy! Come here. Oh, I missed you. I missed you so much. Oh, you look good. Welcome home. Back Hi, home. Ma. Basta na. Parang nag-iba yung itsura ng mansyon, Ma. Nagpa-renovate ka ba? May pinabago ka pa? Maganda ngayon, ha? Well, not really. Nagpalit lang ako ng mas class na daughter-in-law. Thank you for being supportive, Ma. It has always been my dream for my son to find the ideal wife. Thank you for making that dream come true. Pasok na tayo? I'm melting out here! Come on, pasok. O yung mga gamit nila, ha? Really? May bago ka na namang kliyente? That's so good. Actually, prospect pa lang. Pero kapag nagtuloy-tuloy, sigurado ako magkakaroon ng boost ng kumpanya ko. Wow naman. Excuse me. Hello? Who's this? Lucci? Oh, why are you calling me from a local number? Nandito ka na ba? Oh my gosh, bumalik ka na. Oh, kamusta yung trip nyo? Sige, I'll tell Dina, let's have dinner soon, ha? Oh, sige, mamaya na. Okay, bye! See you! Sa wakas, nakabalik na sina Lucci and Kevin. Si Kevin, yung ex ni Stella, yung nagpakamatay. Anyway, I'm so happy for them. After all the problems and obstacles they've been through, finally, may happy ending na rin si Lucci and Kevin. Galing, no? Kaya nga ako naiinggit eh. Ang mag-alala, sigurado ko isa sa mga araw na to, mahahanap mo rin ang lalaking karapat-dapat para sa'yo. Really? What do you think? Anong mga deserving qualities ng guy na pwede sa akin? Gusto mo ba ng matangkad? Yeah, cute yun. At syempre dapat gwapo. Magbebenta ng luxury cars? Kausap ka ngayon, Pwede. pinititigan ka. It's a little too close to that. Could you move it to your right? Okay. Here? Your other right, Kevin. Ma. Let's see. It's nice. What's that? Okay. Okay. Ma, ano nga pala nangyari sa wedding picture nila ni Stella before? Pinasunog ko na. Uy, kayong dalawa, ha? Parang gusto ko nang magtampo. Bakit? Eh, kasi nagpakasal kayong dalawa, hindi nyo sinasabi sa akin. Ma, buntis na si Lucci nun. So we thought we'd have a small, simple wedding. Ano pa nga bang magagawa ko? At least ngayon, daughter-in-law ko na to. Thanks, Ma. Yung mga gamit pala ni Stella, nandyan pa ba? Pinamigay ko na sa mahihirap. Kevin, I think it's a little too close to the window. Move it a little back. Back. This way. This right. This right. That back. That back. Your other left, maybe? Other left. This. Han, bakit ganyan itsura mo? Are you happy nakabalik na tayo dito? Very happy. Naalala ko lang si Shelby.
this was her favorite spot. Dito siya nagpapakwento sa akin ng kung ano-ano. God, I didn't realize how much I miss her. Still miss Shelby. Huwag ka mag-alalahan. 3 months from now, mabibigyan na kita ng kapalit ni Shelby. Walang hiya ka. Oh. Yung pangako mo, ha? Ingatan mo mabuti yan. Patayo ko kay Sir Fidel. Oras na malaman niya, pinahiram kita niyan. Oo nga. Nasaan na kasi ang baril mo? Naarbor kasi ni Osang eh. Sige na, pasok ka na. Mukhang may trabaho pa kayong tinatapos eh. Ulitin ko lang, ha? Ipapanakot mo lang. Yung baril na yan, dun sa tenant na namabasta sa'yo. Kahit ano mangyari, hindi mo yan gagamitin, ha? Oo nga, paulit-ulit oh. Sige na, pasok ka na. Mag-ingat ka, ha? Ngayon, manda ka sa akin, Stella. Walang pakialam kahit malaking utang na loob mo sa tatay mo. Walang makakaagaw sa akin kay Perry. Pero akin na yung susi. Akin na yung susi. Akin na. Akin na! Stella. Ayaw mo kayo pagmaneho. O sige, kung ayaw mo kayo pagmaneho, ako babalik ng mag-isa. Papatayin ko yung babaeng yun. Papatayin ko silang lahat. Akin na. Stella, ano ka ba? Akala ko ba okay ka na? Bakit parang hindi mo na naman yata makontrol yung sarili mo? Ha? Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Hindi manika si Shelby na pwede nilang palitan basta-basta. Kapal ang mukha nila. Wala silang awa. Pinatay nila anak ko, pero hindi mo ba maintindihan yun? Pinatay nila anak ko! Yung malanding yan. May pasandal-sandal ka pa, ah. Tingnan ko lang. Pagkatapos kitang pagpapatito niya, makakasandal ka pa kahit kanino. Perry naman eh.
na rin tayo. Anak ko na, mahal. Talagang wala kayong sinayang na panahon ni Kevin, ha? Nakabuo na kayo. Ikaw talaga, excited pa naman akong ayusin yung kasal mo. Yun pala, kasal ka na. Kung mag-alala, Misha, kapag nanganak ako, we might have a church wedding. Kunin ko kayong dalawa. That's good. Game. So, ano naman ang pakiramdam ng isang babae na naging successful ang relationship niya sa isang love life na nagsimula sa maraming problema? Masaya. Very fulfilling. At sa tingin ko, hindi matutupad ng lahat ng to kung hindi dahil sa inyong dalawa. Kaya promise, if there's anything I can do para naman gumanda yung mga love life nyo, I'm just here. I'm more than happy to help. Sige I'll take you up on that. Girls, naalala niyo ba nung huli tayo nagkitang tatlo dito? Yung kinonfront tayo ni Stella para tanungin tayo isa-isa kung sino sa atin yung kabit ni Kevin? From that day on, dalawa lang nahulaan kong ending para kay Stella. It's either mabaliw siya sa kakatanong or makulong siya dahil sa paghuhurumentado. Hindi ko naisip nung papakamatay pala siya. Had you known na yun ang gagawin ni Stella? Aamin ka ba sa kanya na ako talaga ang kabit ni Kevin? Of course not. Naisip ko lang na sana mas inagahan pala natin yung pang-aasar sa kanya para mas maaga rin siyang nagpakamatay, di ba? Kaya ko naman tanggapin lahat, Perry. Lahat ng pananakit na ginawa nila sa akin. Kahit pagtulungan pa ako nila nung matapobre niyang ina. O kaya gawin akong tanga ng mga ipokrito niyang kaibigan, okay lang sa akin. Okay lang kahit yung pera ko nga ninakaw nila, okay lang sa akin yun, kaya kong tanggapin. Pero yung dukutin nila sa akin si Miggy. Tapos patayin nila si Shelby. Kailangan ba pati yung mga anak ko idamay nila? Bakit? Kawawa pala yung Stellang yun eh. Alam mo ba, inaapi pala ng gusto ng asawa niya yun. Kaya pala, ganyan yung pagtulong ni Perry sa kanya eh. Noon ko pa naman sinasabi sa iyo. Ayaw mo lang maniwala sa akin. Dapat kesa pagselosan ko siya at pag nanuhan ng masama, dapat makipag-bonding na lang ako dun, tapos tutulungan ko siya. Okay yan. Para kahit pa paano, masaya din si Sir Fidel. At si Perry. Kasi kung mabait ako kay Stella, mababaitan din siya sa akin. Unting-unting mahuhulog ulit loob niya sa akin. Tama. Actually. Oh, mabuti naman at natanggal yun na lahat ng gamit ni Shelby dito. At least, maayos ko na siya para maging nursery ni baby. Ma'am, ito na pong lahat yung mga natirang gamit ni Shelby. Saan niyo po ba gustong ilagay? Ilagay niyo na lang sa garden. Ako nang bahalang magligpit. Sige po, ma'am. And pag nalagay niyo na lahat sa labas, bumalik kayo dito. Gusto ko linisin niyo to na mabuti, ha? Opo. Okay. Stella, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka na naman nagmumukmuk? Wala silang puso. Wala silang kaluluwa. Ayoko nang lumaban. Ayoko na silang makita pa. Anak, hindi mo kailangan basta lang sumuko. Nandito kami ni Perry. Nasa tabi mo lang. Tutulungan ka namin hanggang huli. Tuwing nakikita ko sila, nadudurog yung puso ko eh. Anak, nakikiusap ako.
makinig ka sa amin ni Perry. Tutulungan ka namin hanggang huli. Huwag kang bibigay. Kung ayaw niya, huwag niyong pilitin yan. Yaan niyo. Ganyan talaga mga duwag eh. Kontento na sa talunan. Susuko na lang kung basta. Tulad ng nanay ko noon, nagpakamatay dahil sa kahirapan. Iniwan ako mag-isa sa kalye. Ayun, naging pokpok ako sa murang edad at kinailangan pa ng ibang tao sumagip sa akin para maging okay ako. Hoy, Stella. Kung yan palang gusto mo mangyari, wala kang magagawa niyan. Hayaan na lang natin kung anong kapalaran naghihintay para sa anak kong lalaki. Lalaki mang pariwara o lalaking demonyo katulad ng ama at lola nito. Anak. Pasensya ka na. Eto na naman si Mami. Pinaghinaan na naman ang loob. Pero huwag ka mag-alala. Huling-huli na yun. Dahil magmula ngayon, magiging matapang na si Mami. Hindi ako titigil hanggat hindi kita na igaganti. Pangako ko sa inyo ng Kuya Miggy mo na hindi na ako magpapatalo. Lalaban na ako, anak. Lalaban ako para sa inyo, mga anak ko. At hindi na ako iiyak. Hindi na. Salamat sa mga sinabi mo sa akin, Megan. Dahil sa'yo natauhan ako. Alam mo, sa totoo lang ayoko talagang pausapan yung tungkol sa nanay ko eh. Pero nung nakita kita kanina, yun agad ang naisip ko. Yung mga pagkakamaling nagawa niya sa akin noon. Salamat. Basta ngayon, hindi na ako papayag. Hindi ko hahayaang mangyari kay Miggy ang nangyari kay Shelby. Mula ngayon, kahit anong mangyari, hindi na ako aatras. At hanggang sa dulo, lalaban ako. Ganun na lang ba yun?
Matapos malagay sa peligro ang buhay ng mag-ina mo, sasabihin nila wala silang makuhang lead. Kahit inagrabyado ka na, sige ka pa rin sa pagpapakatanga mo! Ang ayoko sa lahat yung tinatawag akong tanga. Inaalala ko yung matandang tumutulong sa kanila ngayon. Buti na lang si inay. Nagampanan niya yung pagiging ama at ina sa akin. Kahit papano, hindi ko na-miss masyado yung tatay ko. Namimisteryosohan ako sa pagkatao niya. Miss my sister very much. Sabi nga nila, kung anong inuutang, yun din ang kabayaran. So, anong plano? Dudukutin natin anak ng best friend mo, tapos iwan natin sa gitna ng kalsada hanggang masagasaan ng kotse, katulad ng ginawa niya sa anak mo. Hold the elevator, wait. Excuse me. Ayoko na sana